Narito na po ang pinakahuling update sa bagyong minomonitor natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang bagyong isang ay lumakas pa at naging super typhoon category na may taglay na sustained winds na umaabot sa 185 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 220 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. At hinihila nito ang hanging habagat na nagmumula sa kanlurang bahagi ng Mindanao na siyang nakakaapekto naman sa Palawan. Bukod sa bagyong isang na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mayroon din tayong minomonitor sa loob ng ating PAR, isang LPA na may mataas na tsansa na mabuo bilang ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Huling namata nito sa layong 120 kilometro silangan ng Visayas na nagdudulot pa rin ng malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa kabundukan. Base sa bagong Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng PAGASA sa pagitan ng ika-22 hanggang 28 ng Agosto, makikita natin ang bagyong isang na may kasunod na bagong bagyo na posibleng ang LPA na minomonitor natin sa silangang bahagi ng Visayas. Bahagya na itong kumikilos pahilaga at makikita sa climatological track ng PAGASA na posible itong tumawid sa kalupaan ng Luzon. Sa pagitan naman ng ika-29 ng Agosto hanggang ika-4 ng Setyembre, may panibagong senaryo na posibleng may mabuo na bagong LPA na kasunod nito. Kaya't paghandaan natin ito upang makaiwas sa malubhang epekto. Kung mabuo ang LPA na minomonitor natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Jacinto. Maging alerto anumang oras dahil ang LPA na minomonitor natin ay magdudulot pa rin ng malalakas na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ngayong araw, asahan ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa dahil sa epekto ng habagat at LPA na nagdudulot ng mga thunderstorm. Dahil malapit ito sa Visayas, makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, at Cebu. Habagat naman ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Asahan pa rin natin ang maulap na panahon na may katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dahil sa mga weather system. Apektado pa rin ng LPA ang Mindanao, lalo na sa Caraga Region, sa Dinagat Islands, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, at Zamboanga Peninsula. Inaasahan naman natin ang fair weather sa Sulu, Tawi-Tawi, Socsargen, Davao Region, at Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa magiging lagay ng panahon sa Palawan, asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan. Mayroon din tayong easterlies na nanggagaling sa Pacific Ocean na magdudulot ng mainit na temperatura na siyang nagpapalakas ng mga LPA o bagyo dahil sa pagsasalubong ng hanging habagat at hanging easterlies na nagdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorm. Kaya maging alerto po ang lahat sa biglaang buhos ng pag-ulan. Kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa ulan o sa matinding sikat ng araw. Kaya lubos namin pinapaingat ang ating mga kababayan. Para sa mga latest update, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas upang sa gayon makapaghanda po tayo ng maaga. Para sa lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan ay wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga nais pumalaot ng mga kababayan natin para sa ating kaligtasan. Ingat po mga kababayan! Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Dahil nga sa epekto ng low pressure area at southwest monsoon, may nilalabas tayong weather advisory. So yung mga paulan for today until tomorrow afternoon na posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters ay bunsod nga ng low pressure area. So asahan nga natin 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Cebu, sa may Bohol, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, sa may Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, pati na rin sa may Surigao del Sur.
Ito ay epekto ng southwest monsoon pati na rin ng low pressure area na ating minomonitor sa lugar ng Aurora, sa may Rizal, sa may Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, sa may Quezon, sa may Masbate, Northern Samar, Biliran, Eastern Samar, pati na rin sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Occidental Mindoro, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin sa may lugar ng Palawan. Nakikita nga natin na magiging maulan pa rin yung panahon. Dito yan sa may Bicol Region, sa may Calabarzon, pati na rin sa may Mimaropa area. Kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa may Baguio naman ay 18 to 23 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 33 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 30 degrees Celsius sa Tagaytay at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 30 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands. Naasahan nga natin sa Visayas, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, patuloy pa nga rin na magiging maulan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius, ganon din naman sa may Tacloban. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu, 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, at 24 to 30 degrees Celsius naman sa may Davao. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, nakita natin sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at malaking bahagi ng Luzon, patuloy pa nga rin na magiging maulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 16 to 25 degrees Celsius sa may Baguio City at 24 to 33 or 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad sa Visayas, sa may Iloilo City, pati naman sa may Western Visayas, posibleng Tuesday until Thursday maulan pa rin. Sa Metro Cebu naman at Tacloban City at sa nalalabing bahagi ng Visayas, naasahan natin until Wednesday ay posibleng maging maulan at pagdating nga ng Thursday ay improving ng ating weather condition. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Iloilo City at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Mindanao area, sa Cagayan de Oro, Zamboanga City, pati na rin sa hilagang bahagi ng Mindanao until Tuesday, posible na maging maulan, pero pagdating ng Wednesday and Thursday, doon na mag-improve yung weather sa kanilang mga lugar. Sa Metro Davao naman, nakikita natin, starting Tuesday ay posible na gumanda yung panahon until Thursday naman base sa ating outlook. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 23 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:30 ng gabi at sisikat ng 5:44 ng umaga.